It's me again, Yanni Vlog. So today's video guys, magre-repair tayo ng DB audio speaker 8 inches. So ginagamit ko ito mag-testing ng mga amplifier. Nasira na yung cone. Yan yung surround niya, butas-butas na. Ayan. So, ang magnet niya guys, sobrang laki, no? Siguro nasa 60 or 80 watts lang ito. Galing sa mga lumang speaker. So, dalawa siya. Ayan. Ganon din yung problema ng isa. Sira na din yung surround. Butas na. And then, dust cap kahapon tinanggalan ko na yung isa. Kasi, medyo sumasayad kasi ito. So, tinignan ko kung may dumi. Goods pa man siya, pero parang may dumi lang. Or nabahaya ng ipis, something like that. Or dahil din kasi sa surround, dahil sira yung surround niya, baka hindi na nagbabalance. Ayan nabubutas. Baka hindi na nagmamatch yung bounce. So, tingnan na lang namin. Ayan, nawala na naman. Okay, so dumating na din yung order ko na cone dito. Bakit? Piatos. So yan, dalawa. Naginip siya, dalawa. Same lang din. Malambot din yung surround. So, tama lang yung butas niya. Diameter ng voice coil niya. Kasi, sakto lang siya guys. Ayan. Ayan. Saktong-sakto lang. So, paano nga ba malaman yung size ng speaker? So, ang susukatin mo lang is dito sa butas hanggang dito sa butas din. Kuha lang akong measuring. So, dapat alam mo din yung sukat ng mga speaker na meron siyang 2 inch, 3 inch, 4 inch, 6 inch, 8 inch, and 10 inch, 12, 15, 18, 21. Like, ganyan yung masukat. So, pag nagsukat ka, hindi mo alam, sinukat mo yung circumference. May siya sa 8 inches. 8 and 4, 8.4. Malapit siya sa 8 inches. Pag dito natin sinukat sa may butas, punta sa may butas kabila, sakto siya na 8 inch. Same din dito sa surround, 8 inches. Ganun guys, ganun ang magsukat. May ibang speaker din na pag dito mo sinukat, lalo sa mga 12 inches, 12 din yung lumabas. And then sa case nito, dito mo susukatin sa butas. Tatanggalin natin muna yung dust cap. So sa paggamit ko is blower. Ayan. Kung may hot air gun kayo, pwede. Mas maganda. Pero sa atin blower lang. And then panungkit ko tinidor na manipis. Yan. Bali nakabend lang sa konti. Pwede din naman flat screw na maliit. Initin lang natin muna. Mas magandang i-repair guys yung malalaking speaker kaysa sa maliit.
Dahan-dahan lang, tatanggalin mo. Huwag mo na siyang pilitin. Maganda sana air gun kasi maliit lang yung tubig. Ito kasi ano, napakalapad ng bubugahan niya. Kaya pati kamay mo nainit. Okay lang yan masira yung phone natin kasi papalitan din naman natin. So ayun, tapos na. Tamaan yung coil natin. Sobrahan. Okay lang yan, pwede natin balik. So ito okay siya, wala siyang sayad. Tatanggalin na din natin yung dito banda. Pagka matigas siyang tanggalin guys, gamitan nyo na din ng initin nyo din. Pero dito parang kalawangan na ilalim niya. Madali na lang matanggal. So bali re-recondition na natin to. Subukan natin i-blow ulit. Tapos natin tanggalin yung rubber na. Tanggalin natin yung cone. So ito yung may tama. So, tatanggalin natin yung ano na pigtail. So, bali, kung bakit siya sumayad kasi ang dami palang tae ng ipis. Kaya sumasayad pa siya. Bubuksan din natin tong spider. Linisin na natin konti yung voice coil. So, makalawang siya guys. Ayan o. Ilalapot lang natin yung coil. Kailangan nakatapat yung rewind nya sa pigtail. Ayan. Kailangan natin ng guides. So, lagyan natin ng guide na plastic.
So, kailangan may ilalabas tayong konti dito sa rewind. So, magma-mark tayo. Basta tandaan nyo lang guys, kailangan lumabas konti yung voice coil o yung rewind nya dito. Then, iraragbihan natin to. Pero, tanggalin ko muna. Para mabilis paglagay na rugby. So, bago natin ilagay, kailangan medyo matuyo na yung rugby. So, antayin lang natin na natuyo konti. So, ayan, medyo sticky na siya. Karbitan na din natin ng cone. So yung gamit ko pala guys is ito, may Pioneer epoxy. So mabilis itong matuyo. So ayan, tapos na natin i-epoxy yan. Patuyo na lang. Then kakabit na din natin yung rubber. Then saka natin i-connect yung tig-tig. Hi guys, I'm back. So day 2 na ng pag-repair natin ng speaker kasi kahapon hindi natapos. Umalis kasi kami. Kung mapapansin mo, bagong gupit naman tayo ngayon. So tutuloy natin yung pag-ayos. So balik kahapon, pinatuyo na lang natin to kasi nakabit na. Then tanggalin ko na din yung guide na nilagay ko. So wala na siyang sayad. So ang gagawin natin ngayon is ikakabit na natin yung pigtail, then yung rubber dito, and then dust cap. So tara, pisan natin. So unang gagawin natin is bubutasan natin to dalawa, then lulusot natin yung pigtail, then kukonek yung rewind, then susolder natin. May resistance na siya. So ayan, lalagay na natin. Lalagyan na natin ng epoxy to, then the dust cap. Balik tayo, sinupuno yung memory ng ano ko, camera. So
lalagyan na natin yung epoxy muna ito. Para, kasi nakapos natin solder. Na-check na din yung connection. So, tatakpan natin ng epoxy yung hinang natin. So, dito lang ako konti. Antayin lang natin matuyo guys. Then lagay natin yung gas cap and then yung rubber. Ayan, tuyo na yung epoxy natin. So lalagay natin yung gas cap and then yung rubber. Then testing na natin. Pwede nyo siyang daganan ng papabigat. Isunod natin yung mga rubber na to. Dust cap natin and sa mga pandikit niya tuyo na. So tetest na natin. So meron ako ditong naka-play na sa 602 natin. Nakaset yun sa mid. Try lang natin. So lakasan natin konti. So yan, nilakasan ko na. Subok natin ulit. I-set up ko na lang ito pagka dumating na yung order ko na amplifier. Kasi yung speaker na yan papalitan ko yan. Ay, sorry, yung box na yan. Kasi set up ko ito ng siguro pang video, okay. Yun yung gagawin ko. Tap na may bass. May bass na to. Replay the moments. Pause the memories. So wala na. So wala na siyang sayad. Wala na yung gargle sound niya. Isa. So ganun lang guys mag-repair. Ganun lang kadali. So thank you for watching.